Okay, so itong Samsung Galaxy A35 5G ay nabili namin for 18,999 pesos plus may freebie pa yan na 25 watts na charger. Pero ang current price ito ngayon ay 19,299 pesos. Medyo nakakatawa lang yan kasi sale pa yan pero mas mababa naming nabili itong phone na to nung nakarang araw. So, ayun lang naman. Pero bago natin unbox guys, itong Samsung Galaxy A35, gusto ko lang i-share sa inyo ilang napansin ko na dinagdag ng Lazada sa kanilang mga delivery kagaya na lang nitong Samsung A35 or in general mga phones kapag in-order natin sa Lazada. Una-una yung box, ayan, meron na silang ganitong design. Nakita naman na natin to ng mga nakaraan sa na-unbox natin. Pero, tingnan nyo naman guys, sealed na sealed. Ayan, may nakalagay pang fragile. At sigurado tayo na hindi to basta-basta matatampered dahil may nilagay na signature. Hindi ko alam kung ito ba yung nag-pack, yung seller, basta may signature yan. So alam mo, ayan, na hindi yan talagang nabuksan. Diba? Tapos, ang ganda ng box walang damage guys. Ayan. Nabili namin to syempre sa flagship store ng Samsung. Hindi ako bumili sa mga authorized reseller sa Lazada. Sa talagang flagship store ng Samsung ko nabili para sigurado tayo sa warranty. Tapos tingnan nyo guys yung packing slip nila, meron mga changes silang ginawa. Halimbawa dito sa baba, dati makikita nyo dyan kung ano yung laman ng box. So madali para dun sa iba na makita, ano yan, cellphone yung laman yan. So hindi na nila inilagay dito, hindi nila in-indicate. Tapos yung seller, address na yung nakalagay. Hindi ako sure kung dati pa yan, pero hindi nila nilagay kung Samsung o Nokia or Xiaomi para wala talagang hint yung hawak ng package na to na phone yung laman. So magandang way yun para walang matukso, di ba? Walang matukso na buksan ng box. So in general guys, malaki na yung pinagbago ng Lazada pagdating sa mga orderin natin, lalo ng gadget. Ito binili namin to sa flagship store ng Lazada at parang 24 hours or less than 24 hours na receive na namin. At palaging ganun yung experience namin kapag bumibili kami ng phone sa Samsung. Buksan natin to guys. Sama-sama nating tingnan yung laman. Kahapon ko pa to na-receive. Ngayon Monday ngayon. Sunday. So, ngayon ko lang talaga ma-unbox kasi hindi naman ako nag-work kahapon. Tingnan natin. Okay, so maganda yung packaging guys. Yan. Naka-bubble wrap naman. Okay. Yan, naka-bubble wrap ulit. At andito yung ating freebie na charger. Yan, makikita nyo naman. Tanggalin natin to. Ito yung freebie na charger. Hindi ko sure kung makakatanggap din kayo ng ganito kapag bumili kayo ngayon sa Lazada. So, mas maganda i-click nyo yung link dyan sa description box sa baba kung saan ko ito nabili para malaman nyo kung may freebie pa nakasama. Okay? So, at least hindi na ako bibili ng separate na charger para dito kasi ayan napakanipis ng box. Alam mo na wala talagang charger nakasama. So, again guys, ito yung Galaxy A35. Meron tong tatlong colorways. Ice Blue, Lilac, tsaka Navy. So, itong pinili namin ay Ice Blue. So, almost 20,000 pesos guys yung price ng phone na to. Alam ko marami sa inyo medyo magtataas ng kilay kasi medyo may kamahalan. So, titingnan natin kung sulit ba yung phone na to para sa presyo na yan. So, unbox na muna natin. So, meron lang tayong sticker dito. Ayan. Pupunitin. Okay. Isa pa dito. Sticker ulit. Okay. So, unbox natin. Oops, sorry. So, ang balot niya guys, yung parang balot ng Xiaomi Pad 6 tsaka ng Poco Pad. Para siyang paper na tela. Laki ng resemblance. And mas eco-friendly yung ganito. Okay. So, tanggalin natin. Yun, daling buksan. Very good. Dali ding tanggalin ng sticker sa likod guys. Ito pa yung isa sa mga problema ko pag bumibili ng phone sa online or basta
unbox ako ng bagong phone. Ang hirap tanggalin yung sticker dito sa likod. Tapos kung matanggal mo, may residue pa na kailangan mong talagang bakbakin ng todo, kumamit na alcohol. At least ito, madaling matanggal. Madami naman ng phone ngayon na yung sticker sa likod, madaling matanggal. Pero may mga ilan-ilan na nag-iiwan pa rin ng residue. Share ko lang kasi nakaka-annoy din. Okay, so ito guys, yung Ice Blue. Ganda oh. Napaka-subtle, napaka-inhin ng ano niya, ng itsura. Tapos yung kanyang camera module, ayan, pa vertical. And kung hindi ako nagkakamali, parang S24 or S23. Ayan. Tapos medyo naka-protrude ng kaunti itong island na to ng volume up and down button tsaka ng power lock button. Ayan, pakita ko sa inyo. Ano, may bump ng kaunti dito. Pero yung latter part ng kanyang sidings ay flat naman, kahit dito sa kabila, ayan, flat naman. Naka-protrude lang talaga to, itong part na to. Okay, so in general, napaka simple ng itsura niya. Ito yung kanyang document sleeve. Meron tayong SIM ejector pin. Ayan, syempre wala tayong case na kasama. Alam niyo naman na yan. Samsung, diba? Ayan. Pero meron tayong cable. Ayan. Charging cable na USB-C to USB-C. Ayan. Tapos documentation. So, yan lang yung laman ng box. So, turn on natin to guys. Pakita ko lang muna sa inyo yung bezels niya. Habang hinihintay natin mag-boot itong phone, wala tayong screen protector na pre-install. So, ang dami-dami natin bibilin agad-agad. Samsung, kailan ba tayo mag-i-improve pagdating sa bagay na yun? Sana sumakin nyo ng jelly case, kahit flimsy lang, okay na yun. Tapos, pre-install na screen protector para naman di kami ma-pressure agad na bumili ng accessory kasi medyo may kamahalan din. Ito, nag-on na siya. Ayan guys. Yung bezels niya, pantay na pantay. Cute, ganda. Para sa akin may na-feel ako sa kanya na may pagka-nothing phone. Ganun yung ano niya, yung aura niya. Yung bezels niya, pantay na pantay, parang nothing phone. Okay, so setup ko lang muna to guys. Kuha lang ako ng ilang mga data. Balikan ko kayo. Okay, so tapos ko na guys i-setup itong A35 5G at nakakuha na rin ako ng ilang mga data, pati mga sample photos at videos. So pag-usapan natin. Okay, una sa lahat guys, yung sinabi ko kanina na yung mga bezels ng phone na to ay pantay na pantay. Iko-correct ko lang yon. Hindi po siya 100% proportion. Sa unang tingin parang. Pero kapag tinitigan nyo na yung kanyang forehead versus yung kanyang chin, mas makapal pa rin ng kaunti. Konting-konti itong kanyang chin. So, hindi 100% proportion. Pero hindi ganun ka-obvious. So, okay pa rin. Napaka-modern at napaka-elegante pa rin tingnan ng phone na to. Ngayon, pagdating dito sa likod, guys, glass siya. I think, glass. Sabi sa GSM Arena, glass. Pero wala siyang Corning Gorilla Glass protection. So, mas maganda, gumamit tayo ng case dito. Bili agad tayo para hindi magasgas. Tapos, tempered glass. Kasi nga walang pre-installed na screen protector yung phone na to out of the box. At itong A35 5G, guys, ay merong IP67 na ingress protection. So, ibig sabihin, pwede natin itong malubog up to 1 meters for 30 minutes. So, water tsaka dust resistant yung phone na to. Pero guys, ano pa rin ingat pa rin tayo. Kasi merong mga phone sa ngayon na merong ganyang protection, pero pinapasok pa rin ng tubig. So, mas maganda, huwag nyo nang sadyain na ilubog to sa tubig kapag magsaswimming tayo. Pero yung mga talsik-talsik ng tubig, yung ulan, ganyan, okay lang, walang problema. Ngayon, pagdating naman guys sa display, meron tayong 6.6-inch Super AMOLED, Full HD+, yung kanyang resolution, 120Hz yung kanyang max refresh rate, aabot ng 1000 nits yung kanyang peak brightness at meron siyang Corning Gorilla Glass Victus Plus protection. Yun siguro yung dahilan kung bakit hindi naglagay dito yung Samsung ng pre-installed na screen protector. Pero kahit na, syempre, mas gusto pa rin natin yung sigurado tayo. So, bili pa rin kayo, hanap pa rin kayo ng tempered glass para dito. Ngayon, pagdating naman guys sa quality ng kanyang display, dahil Super AMOLED to, may expect natin na napaka-vibrant ng kulay. Tapos yung mga blacks niya, deep black talaga. So, may enjoy natin yung media consumption natin. Tapos yung color accuracy, okay naman. Makikita nyo, hindi naman tayo maputla. Hindi rin naman masyadong madilaw. Yung kulay natin, talagang tamang-tama lang.
So talagang may enjoy natin yung paggamit dito sa phone na to kahit ano pang content yung ipakita natin dito sa display. Tapos kapag tinignan natin yung display settings guys, meron tayong screen mode or color scheme sa ibang mga phone. Meron tayong vivid or natural. Tapos kapag naka-vivid tayo, pwede nating timplahin yung white balance. Dito sa advanced setting, yung RGB pwede rin nating i-adjust. Depende sa kung anong klaseng timpla yung gusto natin. Pero kung accuracy ng kulay yung gusto natin, natural yung piliin natin. At munti ko na makalimutan guys kanina, dual speakers yung meron tayo dito sa Samsung Galaxy A35 5G. Isa dito, yung main speaker niya sa ilalim. Yung secondary naman ay nandito sa kanyang earpiece. Pagdating sa sound quality, okay naman. Maganda yung separation ng left and right. Mas mahina lang ng kaunti yung secondary dito sa may earpiece. Pero usual naman yun. Yung max volume niya, sakto lang. Hindi naman ako na-impress. Hindi rin naman masama. Okay na rin. Saktong-sakto lang. Pagdating naman sa haptics, guys, okay siya. Parang alam niyo yung feeling ng malutong. Ganun yung niya. First time kong maka-feel ng ganun kapag nagta-type ako dito. Ang lutong nung feels ng bawat pindot sa keyboard. So, I suggest enjoyin nyo. Huwag nyong i-disable yung kanyang haptics kapag magta-type tayo. Ito naman guys yung kanyang SIM tray. So hybrid tayo guys, pwedeng dalawang nano SIM or isang nano SIM plus micro SD card. At according to GSM Arena, may support itong A35 sa eSIM. Okay, good news para dun sa mga mag-stream ng movies or TV series dito sa Galaxy A35 5G. Makikita nyo na yung kanyang wideband security level 1. At yung max playback resolution niya dito sa Netflix application, Full HD. Ngayon, pagdating naman guys sa screen refresh rate setting, makikita ninyo na meron tayong adaptive tsaka standard. So, adaptive, from 120, bababa siya to 60 Hz. So, tingnan natin kung gaano yan kabilis. 120, 60. So, mabilis siya. Isa pa. 120, 60. So, parang 1 second lang, bababa na agad siya to 60 Hz. So, makakatipid tayo sa battery dito sa A35. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang performance, naka Android 14 na tayo dito out of the box. One UI 6.1 yung kanyang skin. Exynos 1380 yung kanyang chipset. 8GB yung ating RAM. 256GB naman yung ating internal storage. Ngayon, meron tayong RAM Plus dito or virtual RAM. So, kapag in-on natin yan, pwede tayong mamili up to 8GB. So, in total, parang pwedeng umabot ng 16GB na RAM yung A35. Pero tingnan muna natin kung may impact yung kanyang RAM Plus sa performance. Ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa A35. Kapag naka-on yung RAM Plus, 611,434. Very decent yung nakuha nating score. Pero check natin kung bababa ba yan o tataas kapag in-off natin yung RAM Plus. Okay, so makikita nyo guys na tumaas, naging 616,156. So medyo malaki-laki yung ginamp sa performance kapag naka-off yung RAM Plus. So I suggest kung hindi naman natin talaga kailangan yung RAM Plus or virtual RAM, kung sapat na sa atin yung 8GB, okay na. Huwag nyo nang i-on yung RAM Plus at mas mabilis pa yung performance. Ngayon, pagdating naman guys sa gaming, dito sa Asphalt 9, napaka-optimized na ng Exynos 1380. Para sa game nito, makikita nyo lahat ng graphics na generate natin dito. Pati yung motion blur, tapos wala tayong lag or frame drops na napapansin. Napaka-smooth naman overall ng kanyang gameplay. So, mag-enjoy tayo. So, test natin siya ngayon sa iba pang game. Okay, dito naman guys sa Ark Survival, makikita nyo yung graphic settings natin. Yung quality ay epic, yung resolution, sagad. Tingnan natin kung kaya. Okay, so dito sa mismong gameplay ng Ark Survival guys, napaka-smooth. Walang struggle, hindi siya hirap. May mga pailan-ilan or paminsan-minsan ng mga frame drops tayo, pero hindi malala guys. Nabilib ako actually. Hindi ko in-expect na kakayanin nyo to ng ganito ka-smooth. Akala ko mapapatakbo niya lang. Sapat na sa akin sa yun. Pero guys, ang smooth. Ayun, no? Ayos na ayos. So, medium to heavy graphics kayang-kaya ng phone na to. So, okay siya sa gaming. Pero mamaya i-check natin yung kanyang thermals tsaka battery consumption kapag heavy application yung pinapatakbo natin. So ngayon, pag-usapan muna natin yung camera.
Okay, so itong Galaxy A35 5G ay merong 50 megapixels 1.8 aperture na main camera na merong OIS, tapos 8 megapixels na ultra-wide, 5 megapixels na macro camera, at 13 megapixels na selfie camera. Okay, na-impress lang ako guys kasi yung video recording dito sa phone na to parehas hanggang 4K 30 frames per second dito sa likod, pati na rin sa kanyang selfie camera. Hindi ko na-expect yun actually. Tingnan natin yung mga sample photos at videos. So ito guys yung 4K video recording dito sa selfie camera ng Galaxy A35 5G. And again, kagaya na sinabi ko kanina, bilib ako kasi meron tayong 4K recording dito at hindi biro yung quality guys, maganda kita nyo naman. Hindi soft yung texture ng balat natin, talagang may details. Tapos yung exposure, tama-tama lang, yung kulay natin okay na okay din. At importante dyan guys, medyo naka-zoom in tayo dahil sa EIS. Okay, dahil sa kanyang stabilization. So makikita nyo ngayon, kapag naglakad tayo gamit yung selfie camera ng A35, stable pa rin. Pero yun nga lang, talagang masyado naka-zoom in yung ating muka. Pagdating naman dun sa rear video recording, gamit yung 50 megapixels na main shooter, makikita nyo, stable din guys, dahil meron tayong OIS dyan. So ano masasabi nyo guys, kung kayo yung tatanungin? Okay na ba para sa presyo yung quality ng kanyang mga camera? Comment kayo sa baba. Ngayon pagdating naman guys sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at 25 watts yung kanyang charging speed. Mabuti na lang talaga yung freebie na kasama nung binili namin itong A35 sa Lazada ay 25 watts. So sakto, ito na yung ginamit ko pang test sa charging. Pakita ko sa inyo. So, charge ko tong phone na to from 36 to 100%. Inabot ako ng 1 hour and 11 minutes. Hindi sobrang bilis pero pwede na. Ngayon, tingnan natin yung kanyang thermals at battery consumption. Okay, so ito guys yung result ng ating wildlife stress test. So, makikita ninyo from 100%, bumaba yung ating battery level to 96%. So, 4% lang yung nabawas guys. So, not bad. Tapos, pagdating sa temperature, 6 degrees lang guys, yun ang dagdag. So, thermals, battery consumption, pati na rin yung kanyang charging, okay na okay to. Okay, so kung kayo guys yung tatanungin, sulit ba para sa presyo niya itong Galaxy A35 5G ng Samsung? Comment kayo dyan sa baba. Para sa akin ang ganda ng phone na to. Ang ganda ng display, ganda ng itsura niya, napakasimple lang niya. Maganda rin yung performance, nakita niyo naman kanina at nabilib talaga ako sa kanyang camera para sa presyo. So, para sa akin, marirecommend ko siya. Lalo na Samsung to, alam natin na mahalagaan tayo sa updates. Meron nga pala ako natanggap na updates nung sineset up ko tong phone na to. Pakita ko sa inyo. Ayun guys, so may update tayo agad. At yung kanyang, tingnan natin yung kanyang software. Ayan guys, so February 2024. So not bad, diba? Latest naman. So kagaya sinabi ko kanina, maalagaan tayo ng Samsung pagdating sa updates. So para sa akin, okay to para sa presyo niya. Alam ko marami pang ibang option dyan na ganyan yung presyo or mas mababa pa, baka mas mataas pa yung RAM or storage. Pero dahil Samsung, marirecommend ko siya. Parang may peace of mind ako na i-recommend tong phone na to. So kayo guys, ano masasabi niyo dito sa phone na to? Comment kayo sa baba. At kung sakali na gusto nyo i-unbox natin dito sa channel, yung Galaxy A55, comment kayo dyan sa baba. Maraming salamat sa panonood
para sa sambat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.